shape our culture and identity? So, food really plays an important role in every family. So, in every preparation for that one, for the food, we consider the different cultures. Like, for example, in our cordillera, we have the special recipe of, like for example, the pinikpikan. So, that's their special recipe of what we call. And then if you're going downtown or down Baguio, like for example in Pangasinan, they have also their special recipe, which is pinakbet. So it really shapes our culture in that terms, because when we have visitors, like for example we have visitors Cordilleran, and then we are going to prepare pinikpikan, which is the special recipe of the Cordilleran, they would more appreciate it. Okay, aside from that, food, we should prepare food that will nourish our body. Hindi lang po basta-basta nag-prepare tayo ng food, pero make it sure na lahat ng pinaprepare po natin ay nagbibigay ng kalusugan sa ating katawan. What role does creativity play in culinary innovation? Being creative in preparing food, like for example, the garnish of every food, every plate, when we have the special plating for the food, that really plays an innovation, and it gives our family who are going to eat the food prepared. Alam mo yung may ganyo po sila nakakainin because of the presentation of the food. May color texture. Yes. Aside from the presentation, lahat kasi ng mga bata ngayon, hindi na sila kumakain ng mga gulay. Ang gustong-gusto nila yung mga meat, yung mga fast food. Alam naman po natin na yung kinakain nilang fast food ay hindi po yung nutritious. Although hindi po lahat. Kaya yung innovation na yun ay importante sa mga bata din. Kasi maa-attract sila sa presentation na nga lang. Wow, ang sarap. Pero although gulay pala yung nakalagay doon, hindi karne. Parang na-substitutan ng tofu, parang gano'n. Yung karne naging tofu. Yes. We look for the alternative of meat. Tama. Instead of meat, we look for an alternative, which is more nutritious than meat. Correct. Siyempre sa generation ngayon, talagang mahirap nang abutin yung mga standards nila. Kanya sa tulong ng innovation, nade-deliver natin nourishment na kailangan. How can food be used as a medium for storytelling and emotional expression? So when we say, like for example what I have said a while ago, food plays an important role in every gathering. So for every gathering, if there is food prepared and served, alam mo yung nagkukwentuhan ng mga tao habang kumakain, then they're going to share their experiences, their emotional aspects of life, spiritual or whatever aspects in their life, na pagkukwentuhan po yan through food habang nagsasalo-salo po kayo na kumakain. At yan po ay naririnig po ng mga anak natin, mga bata, na hindi tayo kumakain ng basta-basta, lalo na sa gulay. Ang gulay kasi maraming nutrients na nakukuha natin doon. Kaya importante yung storytelling sa pamilya para alam nila na ang pinaka-importante, hindi lang po karne ang dapat kinakain ng mga bata. Kasi mga bata ngayon, puro ganun na eh. Instant food. Opo, instant. Sino kayo? Ikaw dito yung bro, yung overall in charge. Dati kasi hindi ko alam ni Kagawin Gabian. Yung mga ba kayang serious? Dati program ko TV to every Wednesdays 11 to 12. Yung mga ba dito i-guest ko yung program. Sige sir. Paglulutuin niyo, sir. You have to be ready maging sikat kayo. Mag-usap-usap lang kayo. Hindi, ganito. Mag-usap-usap lang kayo kung anong recipe ang niluluto. Ganito rin na healthy. Kasi lahat ito masarap.
all winners lahat yan. So, lahat kayo feature. Kayong barangay council, sama din kayo. Kasi that's 1 hour na TV show, 4 na segments. First, second, third, fourth. So, hati-hatiin natin yon. Mag-suggest na lang kayo kung mag-suggest kayo lang nun yung ticket yung strategy program. Siyempre, the first part is introduction, then I prefer na ganitong gawin natin na madali lang. Ano, kasi ang ginagamit natin na paglutuan doon yung nyadiayan, ligas niya. Butane. Kaya dapat hindi yung mahirap lutuin. Ang lutuin natin. Parang yung half-cooked ka na. Or better, yun, i-combine nyo lahat itong mga to. Pag-usapan nyo yun ang kunin natin na yung simple lang ang ingredients kasi yung nanonood, karamihan mga ordinary house people, gusto nila yung nakakatipid sila. Now, kayong mga parents dito, kung interesado kayo, pwede akong magturo sa inyo, mag-paint. Ipo-provide ko yung materials, hindi kayo gagastos. Provide ko yung materials, turuan ko kayo, i-hone namin kayo ni na Margie na mag-paint kasi yun ang hilig kong ginagawa. I-follow nyo ako on Facebook, Leandro Yangot. Yes. Nagpe-paint ako. Alam nyo ba na may isang lola, no, na first time na mag-paint, nabenta namin yung kanyang painting sa John Hay ng mahal. Ngayon kung may ma-discover kami sa inyo, pwede namin isama ni Margie sa exhibit namin sa November 15. So pwede rin ganito na set up, pero isa lang, hindi nyo. Pwedeng kombinasyon. No? Like gusto ko yung story mo, palaypay. Kaya kong gawin ito because I cook, pero hindi ko alam na palaypay pala ang tawag. Yan. Yes, I also do that. Meron akong, sa Facebook, meron akong page LBY Cooks Lutong Bahay. Mga, nung nasa Switzerland pa ako, luluto ako. Ngayon nasa Pinas na ako, yun. So, yan, lahat yan masarap. Pamanantay man natin. Kagawad pa yung number 2, please. Yeah, so, if i-feature ko pa sa TV, papanoorin kayo. Ang coverage niyan is from Baguio, Benguet, hanggang Cordillera Region, sa Pangasinan, sa La Union. And nakaabot po itong program na ito hanggang sa Quezon Province, sa Southern Tagalog. Okay, malay nyo ma-discover kayo, di ba? Niya dati ma'am, cooking contest. Well, full fortification po. First class restaurant. Ay, kailangan natin mag-use. Pwede ka ako mag-inom ng ano blender? Pera mo na ng blender mo? Okay? So, kita-kits tayo next week, ha? Yes, sir. Promise, ha? Yes, sir. Okay.